sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV at via online streaming. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Pilipinas, Metro 1 Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas sa DZRH at RH-TV. Isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. Samahan niyo po kami at pag-usapan nga po natin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating katawan at maiiwasan ang iba't ibang karamdaman. Makakasama po Elanie Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang Professor of Surgery sa University of the Philippines, Manila, and of course, surgical oncologist sa Manila Doctors Hospital. I-welcome po natin, walang iba kung hindi si Dr. Marco. Good evening at kumusta po, Doc? Good evening, Eli. Hindi ka ba sumasama sa rally? At today, ano bang ginagunitaan natin today? It's a revolution, ayan, people power. Pero noong 1986, asan ka? Wala pa, Doc. Hindi pa ako nabubuo. Talaga. Ako, nandun ako sa gitna ng ng between Ortigas and EDSA. Okay, nainit sa traffic or kasama rin po sa mga aktivista, Doc? Walang traffic eh. Ako, intern ako noon. Okay. Kaya ang PGH, meron kaming ambulansya, Ford Fiera pa noon. So, ang ambulansya namin, isang driver, isang resident, isang intern, ako yun, at saka isang nurse. Apat lang kami. Oo. Tapos, meron lang kaming isang bag ng whatever medical meron namin. Lahat kami, siguro isang stethoscope lang. At yun lang ang aming ambulansya. Sabi ko nga paano kaya kami Pero it was during the time na nasa gitna kami ng pangyayari. And buti na lang hindi kami masyadong napagsamantalahan or naipit or hindi, ang station namin doon sa gitna talaga So para at kayo buti na lang, isa sa mga medics doon sa area na yun, Doc? correct. Okay. No, we were sent by PGH, and every day there would be a team, no. I don't remember exactly anong day ako, pero doon ako sa one of the 4 days, no, nung EDSA People Power. Yeah. Ayan. So very memorable sa akin. Kaya lang hindi tayo nakakasama sa ngayon sa mga programs ngayon, But syempre, ginugunita pa rin natin yung event na yun. Yes. At para nga po sa mga nakiki-celebrate or sabihin nga po natin bahagi ng EDSA Revolution or ng People Power ngayon, kung ano man po yung mga activity nila o ipinaglalaban, naway panatilihin nga po nating payapa at syempre maayos yung ating kapaligiran at syempre yung sa paglalabas po nga po ng ating mga saloobin. Anyway, Doc, ngayong gabing ito, pag-uusapan natin, medyo komplikado, Doc, Parang nag-aral ako ulit. Parang isang thesis defense naman po yung kailangan nating malampasan ngayong araw na to. New Hope in Cancer Care, Understanding the 2026 5-Year Survival Report. Bakit nga po ba, Doc, ito yung napili nating pag-usapan, Kasi meron nga pong latest study na inilabas ang JMA. Tama, Doc? JAMA or JAMA. Journal of Medical Association. Pero isa pa ay yung nilabas na report ng American Cancer Society at print sa kanilang official journal. Ang official journal nila, ang pangalan ay CA, Journal for Clinicians, no? And bagong-bago ito. Itong ano lang to, January lang, no? 2026.
Oo, last month lang, no? Yes. Oo. So, fresh na fresh out of the press tungkol sa bagong report nila tungkol sa, actually it's good news, no? Mhm. Na ang 5-year survival. So, nire-report nila ang anong mga statistics na nakita nila tungkol sa current studies on the survival rate, no? And they use the 5-year survival rate as a basis, no? To tell us. Mm. So eto nga po Dok, ilan sa mga nabasa ko po dito, ayon nga po sa United States, yung colorectal cancer o in short CRC ay ikatlo sa pinaka-diagnosed cancer at pangatlo rin po Dok sa pangunahing sanhi ng cancer death, mapababae man yan o mapalalaki. Okay. Anong year yung pinag-aaral mo? Anong year nga ba? 2026 kaya. Hindi, kasi well, the first good news that they want to say, no, is for the first time in so many years, no. Overall cancer ito tumaas ang 5-year survival rate. Okay. Pero bago tayo pumunta doon, i-define muna natin kung ano ba ang 5-year, ano bang ibig sabihin ng 5-year survival rate, no? Ang 5-year survival rate, ibig sabihin, ilan sa loob ng 5 taon from the diagnosis, no? Mula nung Na-diagnose. na-diagnose or basta na merong cancer, pagkaraan ng 5 years, ilan pang buhay, ganon, no? Out of say 100. Kaya it's expressed in a percentage, so ang percentage is over 100. At nakita nila na 70%, umabot na ng 70%. The first time in, say, history, no, for a long time. Kasi nung mid-70s, nung panahon mo, Eli, Mid-70s. Hindi pa diba? ako Oo. nabubuo nung yung people power. Mid-70s, 50% lang ang 5-year survival rate. Tapos nung mid-90s, naging 63%. Okay. Okay? So ngayon lang, no, late 2020s, no? Hindi, actually, it's around mid-2020s kasi this report is up to 2021. So, sa start ng 2020s, tumaas na ang 5-year survival rate to 70%. Ibig sabihin, overall, mas marami nang nabubuhay sa cancer pagkaraan ng 5 taon kaysa noong dekada 70s and 90s. Oh, okay. Of course, dapat nating tingnan na itong mga statistics na sinasabi natin ay hango sa mga pag-aaral sa Estados Unidos or US, no? Yes. Ang problema kasi sa atin, yun ang isang kailangan natin i-emphasize na kulang talaga tayo sa magandang datos, no, or good data dahil kulang or walang masyadong pondo ang nilalaan para sa ganung paghango, no, or pagkuha nitong mga klaseng data na to. At it becomes very important, no, para naintindihan natin kung ano ang nangyayari sa mundo natin. Meron ba tayong progress or lalong mas maraming namamatay ba sa cancer, gano'n, no? So, itong mga data na to is important, but unfortunately, meron lang tayong data sa US na kakalabas lang nila yung pinaka-latest data nila na ang studies nila up to 2023, no? So, hindi pa natin alam from 2024 onwards kung this trend will go up or will be the same or hindi, no? Pero so far so good kasi tumataas yung itong 5-year survival rate, no? And in fact, hinimay pa nila, no, kung ang pinag-uusapan natin ay cancer na medyo localized lang o kaya may kalat lang sa kulani, no? Dati ang survival rate ay 54%,
ngayon 69% na. Okay. At sa kalat na, sa stage 4, dati ang 5-year survival rate ay 17%, ngayon dumoble, 35%. So kahit stage 4 ka, na alam nating walang cure masyado, no? Walang pangkalahatang lunas, ang survival rate, despite that, tumaas rin, no? 17 to 35%. Ano kadalasan, Doc, yung napapabilang sa 5-year survival rate? Ito ba yung mga nag-succeed sa kanilang surgery or maging yung mga nag-undergo nga rin po ng chemotherapy, radiation therapy, even the hormonal therapy? So most of these are actually ang 5-year survival rate hindi hinihimay, no, kung ano yung unless himayin mo na 5-year survival rate ng mga na treated or hindi treated, etc. So this is an overall survival rate. And the 5-year survival, again, overall and in general, may treatment man o wala, tumaas. Parang overall, tumaas. In general, tumaas. No? And then mamaya, siguro himayin natin kung bakit, no? Kung mukhang bakit to nangyayari. Pero ang maganda pa, isa pang magandang datos ay itong pagtataas ng survival rate ay nakita at pinakamataas sa mga cancer na nagdudulot ng pinakamataas na pagkamatay, no, or high mortality cancers. Okay? And those that merong advanced diagnosis. So, for example, sa multiple myeloma, no, ang survival rate ay dati 32%, ngayon 62%. Halos doble, no? Sa liver cancer, dati 7% lang ang survival rate, 5-year survival rate. Ngayon, 22% na, no? Sa metastatic melanoma, sa stage 4 melanoma, from 16 to 35%, and sa rectal cancer, no, sa stage 4 rectal cancer, from 8 to 18%, and then kunyari also sa cancer na lung cancer na kumalat na, from 2 to 10%. Well, 2 to 10%, sabihin mo 10%, mababa pa rin, ano? Pero ang layo sa 2, no? Nag 5 times increase in the survival rate. So these are all very positive na data and positive na outlook na from 2015 to 2021 tumaas na, no, rather than bumaba yung risk ng pagkamatay at yung survival rate tumaas. Alamin nga rin natin, Doc, kung ano nga po ba yung reason behind kung bakit nga po ba nag-improve yung survival rate ng cancer sa Pilipinas at sa buong mundo. Yan po ang ating pag-uusapan maya-maya sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Ang programang ito ay hatid nga rin po sa atin ng Shield Bath Soap. Para nga po sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, ugaliin nga rin po na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po, Dok, ng ating discussion, pinag-uusapan natin New Hope in Cancer Care, Understanding the 2026 5-year survival report. Kanina, Dok, na-mention natin yung mga datos na unti-unti rin naman nagkaroon ng improvement sa kaso ng cancer. Pero eto nga pala, ang pinag-uusapan natin ay report or data from United States. So, ang mabibigay rin lamang natin, Dok, yung ulat or datos na nakalap natin base nga po sa inilabas ng United States. So, hindi pa kasama ang Pilipinas at buong mundo. So, pag-usapan natin, Doc, ano-ano nga po ba yung mga rason kung bakit nagkaroon ng improvement? Kasama nga rin po ba dyan, Doc? Kasi nabasa ko yung early detection and screening, Doc. Malaking bagay nga raw po para magkaroon ng improvement sa survival ng cancer. Okay. So, ang pinag-usapan natin at ulat na tumaas yung survival rate, no? Siyempre, kung tumaas yung survival rate, bumaba yung mortality rate or yung death rate. Ano? At nakita to sa maraming cancers, no? Breast, leukemia, brain, pancreatic, maraming talagang bumaba since nung peak ng death nung 1991. Pero from then on, pababa ng pababa hanggang ngayon, hanggang 2023. So ang naiwasang pagkamatay ay tinatalang mga 4.8 million deaths, no? Na avert simula nung 1991 hanggang 2023, no? However, so yung survival rate at yung death rate tumaas, pero yung incidence, no? Oo. Yung rami ng taong apektado or tinatamaan, no? Yung incidence ng mga cancer, actually, merong cancer dyan na tumataas. Like breast, prostate, female liver and melanoma, oral cavity, pancreatic, uterine corpus, and mamaya, pag-usapan natin, no? Yung young onset colorectal cancer na siyang katangi-tangi. But anyway, iba kasi na kung pinag-uusapan natin survival rate, ibang usapan kung, of course, mortality rate goes with it. However, yung incidence, parang merong mga cancer na tumataas pa rin. And so, ang cancer, sinasabing pangalawang mataas na cause of death overall pa rin, no? And in children 1 to 14 years of age, no? Second lead cause, no? Second lead cause sa adults kasi ang number 1 ay cardiovascular disease, no? Ang sanhi ng pagkamatay, no? Pero kung titingnan natin ang sanhi ng pagkamatay ng mga taong less than 85 years old, okay? 85 years old and below, ang number 1, cancer pa rin. Okay? So, kailangan tingnan, no? Kung anong parameter actually ang pinag-uusapan natin. Now, going back to your question, bakit kaya? No? Bakit kaya tumataas? At bakit kaya yung kumukonte, yung namamatay sa cancer, no? Throughout the years, ha? Well, you're right. Number 1, screening and early detection, no? More and more
nakikita natin because na screen natin ng mas maaga at mas mabisa ang ating mga screening, mas maaga natin na detect ang cancer, kaya mas effective ang treatment. Pag mas effective ang treatment, mas mababa yung death rate at mas mataas yung survival rate. Okay? Pangalawa, mukhang na mas maganda ang ating gamutan, no? At Bago meron na tayo, tayong mga Bago Sige, tayo go ahead. pumunta sa gamutan, yung screening na ito ba ay libre or sabihin natin mas accessible, mas abot kaya kung bakit nga po mas marami nga rin po yung taong na i-encourage na magpa-screen or magpatingin kung sila ay may cancer? mukhang gano'n, no? If we talk about increased screening, therefore, mas maraming taong nagpapascreen. Okay. So that may be a multifactorial. Pwedeng dahil mas aware na sila, Oo. mas accessible din, Mhm. mas mura siguro, mas maraming pwedeng gawin, at mas epektibo yung screening test na yon. Okay. And these are all the hurdles, no, na kailangan i-overcome ng isang bansa ng katulad natin, Mm-mm. na siyang namumroblema pa rin tayo sa accessibility and sa mga methods na proven, no, na good screening tools na hindi natin nagagamit, no? So importante yan. Maganda yung question mo or maganda yung puna mo na itong mga screening tests bakit ba, no? And so maraming factors ang involved dun sa early detection. And moving on sa ating treatment, Doc, na mention nyo nga rin po na maaaring, isa nga rin po itong rason kung bakit nga po nagkakaroon ng improvement sa survival rate ng cancer. So, ang ating treatment nag-e-evolve din or yung method ng pamamaraan ng paggamot or pagluna sa iba't ibang uri ng cancer ay nagkakaroon ng development rin, Doc, sa mga technology natin. Correct. Nagiging mas epektibo, no? Meron na tayong tinatawag na targeted at immunotherapy na siyang a few decades ago, no? 2-3 decades ago, wala tayong ganung klaseng treatment na mas effective, mas tukoy, no? Or mas tumbok dun sa cancer itself at less side effects at mas effective, no? Kaya at namamatch na natin, no, more and more, hindi to perfect na science pa, no? Pero mas nagiging precise ang ating gamutan, yung kung ano yung talagang sanhi ng cancer, yung mga mutation na nagkokos, pwede na natin tumbukin dahil sa meron tayong mga targeted therapies. So namamatch natin at yung bukol mismo or yung cancer mismo, napo-profile natin ng mas maganda at nakikita natin kung ano ang pwedeng i-target dun sa tumor para natin ma-shut down ang kanyang paglaki, no? So our treatments are getting better and there's improved overall treatment and care. Then lastly siguro isang very important na nag-improve, meron na tayong better supportive care, no? Mas naaalagaan na natin ang mga taong may cancer at kaya because of that napapataas natin ang survival rate. Mas So, all napapahaba yung these- buhay. Correct, no? Correct. And hopefully also, no, yung mga, for example, yung mga preventive strategies natin, palagi natin over the years, Ella, you and I have been encouraging people on less smoking, more exercise, eating healthier, no? And less alcohol, all of these, no? All of these Lifestyle nutritional and modification. lifestyle modification, we're hoping that gumanda, people are smoking less, although mukhang hindi.
at least in the States siguro, no? And napapababa natin yung death rate at napapahaba natin ang buhay ng mga tao. Parang kumukonti na rin naman yung mga naninigarilyo dito sa atin, ano? Dahil nga rin po sa naging panukala or sabihin nga rin po natin, Dok, marami na nga rin po talaga ang health conscious. Kaya na-enlighten na sila sa harm or danger, panganib na hatid ng paninigarilyo, pag-inom ng alak at iba pang bisyo. So sana talagang nangyayari dito sa atin, no? Actually, our statistics are wala tayong ganung masyadong data, hindi natin ini-investan, no? Pero hopefully itong mga mahawa tayo, no? Kung if there's something that pwede tayong mahawa, hindi virus at hindi COVID, hindi kakaroon ng cancer, itong mga ganon, survival rates na nag-i-improve at saka death rates na bumababa. At saka yung research natin, di ba, Doc, sa pangangalap nga po ng impormasyon, pag-gather ng data, kung ilan na nga po ba yung apektado, papaano nga rin po natin ito matutugunan at malulunasan. Ang galing mo, no? So, in fact, all of this, no, can be attributed, no, to better cancer research. Kasi mula sa research, then malalaman mo kung paano ma-improve mo yung screening, yung early detection, yung gamutan mo. Lahat yan, epekto ng mas magandang pagre-research ang pananaliksik. Yes. Pag-usapan pa natin, Doc, iba pang detalye tungkol nga po sa 5-year survival rate in cancer. Yan pa rin po ang ating patuloy na pag-uusapan dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Kung kayo nga rin po ay may katanungan, feel free na i-comment po yan sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po third part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Marco at ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Shield Bath Soap. Muli para nga po sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, ugaliin pa nga rin po na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit. Gawa pa rin po sa atin yan ng ACS. Sa pagpapatuloy po, Dok, ng ating discussion, pagtuunan naman natin ng pansin ngayon ang colorectal cancer in the young. Dahil meron nga po lumabas na pag-aaral, Dok, no, na ang colorectal cancer sa edad 50 years old below ay itinuturing na bihira noon. Pero ngayon nga po, Doc, ay isa na ito sa mga lumalalang pandaigdigang suliranin sa kalusugan. Ano nga po kaya, Doc, ang dahilan? Yan nga po ba ay dahil rin sa ating lifestyle again, ano? Dahil one click away, andyan na yung mga in-order nating pagkain. Nabawasan na rin ang ating physical activity dahil karamihan nga po sa mga kabataan ngayon nakatutok na sa kanilang gadget, napupuyat sa pag-i-scroll sa kanilang mga social media accounts, Doc. Okay. Ito ay, actually, last January, no, end of January, ang daming headline ng mga news reports tungkol dito sa
young onset colorectal cancer. Bakit? Kasi katanging-tanging siya lang ang young onset colorectal cancer ang tumaas in terms of death rates, no? Mm-mm. Other cancers sa 50 years old and below, sa mga bata-bata, no, 50 years old below, you and I, di ba, Eli, Mm-mm. are both less than 50. Okay? Yes, we're still young. Importante yan, ha? So, lahat ng cancer deaths dun sa young age, bumaba. So, good, no? Parang yung sabi natin kanina, overall, di ba? Oo. However, isa lang sa mga cancer ay tumaas. At yan ang colorectal cancer sa less than 50 years old, no? Okay, so ang colorectal cancer in the young, dati kasi panglimang lead cause lang, ngayon naging number 1 na. At tumataas pa, no, ang cancer deaths, no? Ang sabi ay there are 60 new cases per day of colorectal cancer in people less than 50, and in the US, so that's 1 in every 25 minutes, which is again, no, very, very scary, no? Yes. Sometimes, okay. So again, siya lang ang ganon, no? Since 1995, nag-double ang rate ng colorectal cancer, no? And ang death rate naging number 1 na siya, no? Okay. Now, kung tanong mo, bakit ganon, no? Okay. So, pwede mong sabihin, malamang mas marami na kasi tayong nadadiagnose at maaga silang and mas maraming and these are all via imaging at saka yung colonoscopy, no? And some incidental detection. Pero dahil sa pananaliksik, hindi lang sa dami kasi ng mas maraming nadidetect, no? Dahil doon, kung hindi, yan, balik tayo sa malamang it's due to the dietary changes na sinasabi mo. Yes. No, we eat more processed foods And red meat. and yes, and more exposure to these we call it carcinogens. So maliban sa dietary changes at mas maraming environmental and chemical exposure, yung obesity rates ay tumataas, and dahil sa kinakain natin, no, yung ating bituka, yung mga bakterya sa bituka natin nag-iiba rin, no? We call it the gut microbiome, no? Nag-change, no? And some of these changes leads to Obesity. pagkakaroon ng, hindi, not obesity, but tumataas ang chance na magkaroon ng cancer changes also dahil sa changes in the bacteria, no? Alright. Kaya naapektuhan And so, yung colon tsaka yung rectum natin. Correct. Dahil sa these gut changes due to what we eat, no? Yes. Due to the dietary changes din, no? So, nakakabahala to, and ang solusyon nito hindi makukuha, no, sa mas maagang pagsilip, no, or paggawa ng colonoscopy. So sabihin natin, ngayon 45 years old ang bakit hindi natin gawing 40 or even 35 or even 25-year-old magpa-colonoscopy na, gano'n, no? Actually, hindi solusyon yon. Bakit? Una, dahil rare talaga, no? Bihira ang although tumataas ang incidence, bihira pa rin or rare pa rin ang cancer colon cancer sa mas bata, no? Number 1. Kumbaga hindi rin accurate, Doc, yung makukuha nating resulta kung sakaling gagawin yung colonoscopy. At saka gagastos ka at mai-inconvenience mo yung tao, mapapahamak pa yung tao dahil merong risks, no? Dahil hindi naman madami ang may ganung klaseng problema. So, hindi yun ang solusyon, kung hindi,
we hope na yung mga taong yung mga batang may nararamdaman magpakita at and treat early. And of course, the usual what we say, to eat healthier and etc. And kung meron naramdaman like bloody stools, na pumapayat ng walang sanhi, no? Sumasakit ang tiyan, etc. Dapat magpakita sa doktor, no? Next month actually is Colorectal Awareness Month. Yes. And perhaps we will elaborate on that on one of our talks Episodes, next week or discussion next month pala. Sa March. Pag-usapan nga rin po natin, Doc, kung yung pagkakaroon nga rin po ng colorectal cancer ay nakababahala dahil nga po karamihan dito ay sa advanced stage na natutuklasan. Yan po ang ating babalikan maya-maya dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May nagbago! May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Sa Meralco, tinulungan nila ako kung ano yung magiging role ko, kung ano yung magiging improvement ko. Yung depensa ko kasi lagi nilang sinasabi sa akin na yung scoring ko nandyan parang natural yung scoring ko, pero yung kailangan nila sa akin maging two-way player. Meron akong pangarap na gusto ko din umabot sa Gilas So talagang titignan ko si Kuya New kung ano ba yung qualities niya, kung bakit siya nandun.
So isa yun yung pagiging two-way player niya. Yun kaya sabi ko, kailangan ko magkadepensa kung gusto kong mapunta ng Gilas. Hi, I'm CJ Cancino, professional basketball player para sa Meralco Bolts. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Kasama pa rin po natin, Dr. Marco. At balikan nga rin lamang po natin, Doc, yung kanina nating naiwang katanungan na kadalasan nga raw po, Doc, ng nakakatuklas ng cancer ay nasa huling yugto or sabihin nating advanced stage and aggressive stage, Doc. Totoo yan, lalong-lalo na sa atin, no, sa ating bansa. Kung saan yung mga problema ng pinag-usapan natin, yung access, yung availability ng doktor, etc. ay kulang-kulang. Talagang big problem yan, no? And so ang nangyayari, instead of early detection at early diagnosis, ang nakikita natin mostly advanced diagnosis. We don't even have to have good statistics there, no? It's kahit sa observation pa lang, no, sa ating pagkikita, if you go to our clinics in PGH and in many of our floors, no, makikita mo ang cancers mostly advanced talaga, stage 3 or stage 4. Ito, Doc, ay dahil nga rin po ba sa wala rin pong ipinapakita or ipinaparamdam na signs and symptoms. Kumbaga, kadalasan nga rin po ba ng mga may colorectal cancer ay asymptomatic? Actually, pwede yun. That's one. Pero, marami rin sa atin dahil nasa kultura din natin, na hindi talaga nagpapatingin hanggat hindi medyo malala or may nararamdaman, no? Bihira kang makikita, for example, yung sakit ng ngipin, magpapakita na agad sa dentist, no? Kaya iano pa yan, ibuburo muna, i-delay muna, no? Kung may bukol din, kung maliit lang, i-obserbahan nila until months or even years later, saka lang magpapakita, no? I recently, just kaninang this afternoon, I saw a patient who has a bukol sa likod, sa may leeg, sa likod ng neck, no? Sa likod ng leg, sa batok, tama. At sabi ko, gaano katagal na yan? Ako, 10 years na po. 10 years! Bakit hindi mo pinakita? Kasi dati, maliit pa lang daw, parang size ng Holland. 2 mani, no? Ganon. Ngayon, parang melon na, no? The size of a melon. So, sabi ko, ganun talaga ang mga, pasyente, no? You cannot, very hard to blame, but yes, there has to be some change, no? That has to be done. Para mas maaga talaga nating and part of it is yan yung ginagawa natin, awareness, educational campaign, no, at and tell them what are the good screening tests. O minsan kasi kung ano-anong pinapagawa, hindi naman kailangan, yung kailangan hindi pinapagawa, hindi ba? No, nagpapa-blood test, kung ang kailangan pala for example isang mammogram or a pap smear or a colon exam, rather than a blood test and chest x-ray ang ginagawa. Talagang hindi yun mabisang screening, no? So, sana yung ganong klaseng paggawa for early detection ay mangyari, no? Yes. There are a few threats, no, na na-identify ng mga researchers natin or study, no, o experts natin na talagang nagbibigay ng panganib sa ating progress na gano'n, no? Good news nga, tumataas ang survival rates, bumababa ang death rate, pero itong mga pinopropose na mga cuts, no, in the budget, in research and insurance, no, mga gano'n, at nagre-reduce ng access to drugs, no, to effective drugs,
pwedeng maka sagabal, no, sa ating progress na nangyari, no. And so ang sinasabi talagang dapat tayo mag-double down on research, no, because well, the current administration and current government, ang thinking talagang ini-slash ang budget, no. Tayo, wag mo nang pag-usapan, tayo dito sa Pilipinas talagang hindi na tumataas, no, when in fact it should go up, no. Pero yeah, research budget and funding should increase so that we can have these kinds of progress to continue, no. And as you said, yung para mag-improve ang ating continue to improve at ma-maintain natin yung progress na nangyari na higher survival rates and lower death rates, kailangan may mas mataas na awareness, no, like what we're doing. Second, and is destigmatization, no, kasi may stigma kung nasabihan kang meron kang cancer, di parang kang mamamatay na, and parang may tanig pangit na ang yung buhay mo. pakiramdam. Oo. Correct. And that's why importante itong ginagawa natin na pinag-uusapan natin yung cancer as if it's para lang siyang ubod-sipon, para minsan mawawala yung stigma, no, ng cancer, and people say, ano pala, treatable pala yung cancer. Pag maaga pa lang ma-detect, magagawa natin ng paraan at hindi natin kailangan palagi ng chemo, lalong-lalo na kung maaga nating natanggal, no? At ang operasyon pala pwede palang outpatient, etc., no? And gusto natin din na yung screening uptake, mas maraming magpa-screen, no? Para natin mas maabot natin ang gusto nating mangyari in terms of cancer survival. Speaking of threats, Doc, can we also consider yung mga artificial intelligence, AI, and yung mga robotic surgery as a threat? No, they're actually supposedly, no, improvements in the delivery of cancer, no. So when we have AI, no, of course there are risks to it, no. Kasi merong AI dyan kung ano-anong fake news ang lumalabas, no? But in general, ang purpose, no, ang gusto nating mangyari sa robotics or AI makatulong sa either pagdi-deliver ng healthcare service o pagkaintindi ng pasyente tungkol sa cancer itself. So, yeah, I guess it can be a double-edged sword, pero pwedeng makatulong, at gusto natin, of course, na itong mga technology natin makatulong rather than makasama. Ano nga po ba, Doc, yung mga bagong teknolohiya or sabihin natin bagong solusyon na nadiskubre or suwestyon kung papaano nga po mas mababawasan yung pagkakaroon ng kaso ng cancer, or sabihin nga po natin, Doc, na mag-improve pa yung 5-year survival rate? Well, as we said, it all boils down to more research and more, of course, positive research, no? Kasi marami diyang research wala naman na pupuntahan or walang natutuklasan na bago, no? But research not only for better screening, better medicines, no? And this is where AI, diba? And robotics can help. If we can make tools that make our research faster and more precise, di makatulong yun. And however, ang research magkukulang at nathreaten dahil nagbabawas ang budget for research. And therefore, yan ang threat, no? Na kung naputulan tayo ng funding for research, dapat mag-umpisa tayo dito sa Pilipinas, pero sa States kinakate, ini-slash, no? And of course hindi naman sapat na sapat, pero nasa slash, di lalong we're talking about billions of dollars, hindi lang milyones, no, ang ginugugol ng mga iba't ibang institusyon at ibang research centers at hospitals
na nagpapa-research para mag-improve nga ang ating delivery of cancer care. Pahabol na question rin lamang po, Doc, regarding sa 5-year survival rate. Ibig sabihin nga rin daw po ba nito, after 5 years, hindi na magkakaroon ng cancer ang pasyente? Kumbaga, wala nang recurrence? Okay. Ang iba kasi ang 5-year recurrence rate or recurrence rate after 5 years. What we just talked about is 5-year survival rate, which also means again, no, tumataas ang survival rate, bumababa ang death rate, bumababa ang recurrence ng cancer within that 5 years. Okay. In general, of course, if we can improve that, we expect an improvement in the 10-year survival rate also, di ba? Or the 10-year death rate. But it may not necessarily be so. Kasi minsan, yung improvement natin ng treatment only delays the recurrence. Magre-recur pa rin siya, pero hindi sa first 5 years. Kaya nag-improve man yung survival rate mo sa 5 years, pero sa 10 years, pwedeng andun pa rin yung recurrence. No? So, these are parameters that you kailangan tingnan ng tamang viewpoint, no? Tamang perspective para mas maintindihan at hindi magulo, no? Ang mga statistics na sinasabi natin. Last message natin, Doc, sa ating listeners and viewers. So, ang summary, no, or takeaways natin is una, ang outcomes natin ay gumaganda at more than or better than they were like 5 years ago at least, no? Yes. And decades ago, and it's improving. Now, what else can we ask for, no? When you develop cancer, pag-usapan ninyo ng doktor ang ano bang testing ang kailangan, no? Like molecular testing, may improvement ba, no? Eh, meron bang pwedeng gawin? And in terms of treatment, aside from the standard treatment and the targeted therapies, kung pwede, you can consider in the States, no, they have a lot of clinical trials. Kasi isa sa mga advantage doon, and they can provide cutting-edge treatments. May pros and cons, pero So, may pros and cons, pero hopefully, Doc, in the long run, mas dumami pa nga po yung positive outcome sa pag-address natin sa cancer, and of course, yung survival rate ay patuloy na gumanda. Maraming salamat po, Dr. Marco, and may mga gusto nga rin po ba tayong batiin at pasalamatan bago tayo magpaalam sa isa't isa? At wala naman. I hope everybody continues to have a good night and mabuhay ang Pilipinas. Salamat. Maraming salamat po muli sa ating surgical oncologist mula sa Manila Doctors Hospital and Professor of Surgery sa UP Manila. Nakasama po natin Dr. Marco, at yan nga rin po ang kabuuan ng ating discussion. Nakasama nyo nga rin po Elanie Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news.